Naku mga ka-good news, ito na yung pinakahihintay na sandali ng lahat. Ang pag-aresto kay Kibuloy at ang pagpirma ng malabakal na kamay ni Zuberi. Ayan, justice prevail. Kaya natatawa na ngayon si Hontiveros. Nag-smile na siya kasi siya ang nanalo. Okay, ngayon antayin na lang natin kung talagang lilitaw diyan o maghintay pa ng aresto si Kibuloy. Kung ako diyan ay ipagpalagay ko ang sarili ko kay Kibuloy, matagal na ako sanang umalis ng Pilipinas. Pero yun ang sabi ng iba, wala na raw si Kibuloy dito sa Pilipinas. Kasi alam niya na ito talaga ang mangyayari. At kahit na hindi siya arestuhin ng Kongreso at Senado, ayon nandiyan kasi ang FBI ng Amerika. Wala kang tatakbuhan yan. Kaya habang maaga pa, magtago ka na kung ayaw mong makulong. Kasi kapag ganyan na mga minor de edad talaga, wala kang kawala. Isipin nyo yung nangyari kay Mayor Sanchez noon, 14 anyos. Tinira niya, anong nangyari sa kanya? Hindi nakulong siya kahit binayaran niya yung bata kasi minor de edad. Napolitiko siya. Napolitiko. Kaya kapag ang kinalaban mo ay gobyerno, hindi ka talaga mananalo. Kasi gobyerno ang gumagawa ng batas. Maliban na lamang kung ang presidente ngayon ay iyong kapatid or best friend, ay pwede kang protektahan. Kasi kalaban niya ang presidente ngayon, kaya walang nangyari. Walang nangyari na protection. So ayan. Eto, pakinggan natin si Mig Zuberi sa balitang ito. Ito, kapipirma niya lang ito'y 4 na oras lang ang nakaraan ng bidyong ito. Tingnan nyo na yung arrest order. Yes, nabigyan ko na kayo ng copy, di ba? I gave you guys a copy. Purely ministerial lang naman on my part. We tried to do our best to, of course, to give due process to Pastor Kibuloy. Of course, we added the show cause order to comply with the Supreme Court ruling on the family case. So I requested the chairperson to give out a show cause order. And of course, Pastor Kibuloy's camp answered it was not satisfactory on the part of the committee, and therefore we had no other choice but to issue the warrant of arrest. We tried our best, even back channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito, so we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Sir, was Yan ang nangyari. Kasi akala ni Kibuloy na talagang loyal sa kanya yung mga senador dyan, katulad ni Robin Padilla, Mig Zuberi, kaibigan niya yan. Pero sa ganitong pagkakataon, mamimili kasi si Mig Zuberi, Kibuloy o ang kanyang pagiging senador. Kung hindi siya pipirma, masisira ang kanyang political career ni Mig Zuberi. Kaya sino bang titingnan niya, sarili niya o si Kibuloy? Kaya yan ang choice ni Zuberi, which is eksakto, tama, correct ang kanyang ginagawa. Isang araw na nga ang binagay na palugit ni Zuberi, di ba? Matagal siyang pumirma. Kahapon pa sana. Nakakahiya naman yan sa constituents ni Zuberi kung kakabiran niya si Kibuloy. Kaya sabi nga ni De La Rosa ay hanggang kaibigan lang tayo. Pero kapag ganito na you're in trouble, iiwanan ka talaga ng kaibigan mo. Kapag hindi tama ang pinaglalaban mo. This is a lesson learned, mga ka-good news. Na kung tayo magkamali, atin na yan tanggapin. Ang kaparusahan, kung ang gobyerno kalaban natin, yan talaga ang mangyayari sa atin. So kung talagang kayo magtago, maaga pa lamang, magtago na kayo. Punta kayo doon sa pinakatuktok ng Mount Everest, kasama ang mga doon, mga Buddhist, mga Shaolin. At mag-Shaolin ka na rin para hindi ka mahalata. Or gawa ka ng bunker katulad ng founder ng
Yung kalaban ngayon ng Israel, gumagawa ng bunker, doon nagtatago. Pero kapag ganyan, na marami kang kalaban, FBI, Amerika, Kongreso, Senado, at iba pang mga kalaban, napakarami. Ay parang inulan ka ng ano niyan, ng kanyon, ng bala. Kaya yan, tanggapin na lang natin, tanggapin mo na lang. Kibuloy, ganyan talaga ang parusa ng langit sa'yo dahil anak ka nga ng Diyos. Ganyan talaga ang anak ng Diyos, ipapako sa krus at mamamatay. Ganyan ang magiging anak ng Diyos. Kaya huwag kayong maging basta-basta magsabi na anak kayo ng Diyos kasi ang ending nyo ay nasa krus ka talaga. Okay, medyo mahaba na ano to. Pakinggan muli natin si Migs Zubiri. Kudos to Migs. That hard kasi you said yesterday that you're going to study first the exchange of the exchanges Yes. between Quiboloy and Ontiveros. Senator Yes, we Risa. did. We studied it carefully. We had a legal team study it together with myself. And yun ang kalalabasan nun talaga. We have to respect the committee's decision. Kasi dito sa Senado, nangingibabaw po yung committee system natin dito. So, ayaw po natin mangyari na hindi natin mabibigyan ng priority ang committees dahil syempre it will affect also the other committees like Committee on Public Order and Security, the Blue Ribbon Committee, other committees that do like public services that do also Ayan, investigations. tama si Migs Zubiri na kailangan pairalin ang batas ng committee. Anong silbi ng Senado? Paano magtiwala ang taumbayan sa Senado kung ganyan na isang tao lang ay hindi nila pwedeng ipaaresto? Kahit nga presidente, pwedeng i-impeach ka agad ng Senado kapag majority ang bumoto. Yung isang tao lang na anak pa ng Diyos. Di ba? Okay. So, kung naalala nyo ang itong pagpasan ni Kristo ng krus, papuntang Mount Calvary, ay na tumutulo ang pawis niya ay dugo at pinako pa siya doon sa tuktok ng bundok na yun. Golgota. Golgota pala yung bundok. Kaya yan, mahirap sumunod. Sabi nga ni Kristo, kung sumunod kayo sa akin, sa aking landas, ay dadaan kayo sa butas ng karayom. Kaya yan ngayon, persecution, yan yung tinahak mo na landas kasi sumunod ka kay Kristo. Ma-persecute ka talaga at the end. Ayan. So yan, ang lahat ng bagay sa mundo ay may kabayaran. Kapag inutang mo, may kabayaran talaga yan. Kapag gumawa ka ng masama, may karma talaga na susunod yan. Kaya walang hari, walang imperyo, walang kaharian na hindi gumuguho, hindi nag-crumble to the ground. Ang lahat ay may katapusan. Kaya yan ang ating alalahanin at iisipin. Balik tayo kay Migs. As far as we're concerned, we complied with the due process. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga pumunta dito ni Pastor Kibuloy. So, again, with due respect, my signature is ministerial on that part to release the arrest order. The arrest order ay talagang gagawin ng paraan ng marami. Well, the best is kung mag-comply lang po sila, pumunta siya dito, we'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected, that there will be no harm that will come to him. We can guarantee na he'll be safe in the Senate when he visits, and of course respect his decisions and his answers. Kasi if he of course invokes his right to self-incrimination, we have to respect that also kasi meron na po siyang criminal case na i-file sa kanya ng DOJ. Ang masasabi ko lang po, at kahapon sa caucus, pinag-usapan namin ito, kung pumunta sa dito, we will give him the respect due any citizen of the country at we'll respect also his rights as a invited person. Sir, ano lang? Ay, sige, sir. What would happen kung Kibuloy resist arrest? Ay, hindi ko na alam yun, guys. Sir, procedure. I wouldn't want to comment. Sir, procedural. Sandali. Yung naalala niyo yung kay Socorro, Haring Aguila ng Socorro, na ganito rin, kapariho ni Kibuloy, na nangmolestya ng mga bata, na kung ano-anong ginagawa, gabi-gabi ay mayroong
kasama na babae sa kanyang inner circle na sinasabi. Katulad din ng kay Kibuloy kasi idol niya nga si Kibuloy. Kaya yan ang minadali nila masyado yon, yung kay Aguila, kay Haring Aguila. 'Di ba isang hearing lang sa Senado, kulong kagad. Contempt. Kasi maliit na isda lang yun. Itong si Kibuloy, malaking isda ito. Ito yata yung yung kung sa pating ito yung white shark na pinakamabangis. Top of the line na pinakamataas na klaseng isda. Kung isda yan, napakalaki. Kaya, ayan, kahit nirespeto siya ng mga senador, wala siyang magawa. Walang magawa ang mga senador kasi merong batas. Merong batas ang ating gobyerno, ang Senado may batas. At napakarami na pala ng kaso kahit DOJ merong criminal case sa FBI, most wanted, merong 34 cases sa FBI sa Amerika. Ay nako, paano yan malusutan? So it's God's will para kay Kibuloy. Kaya kung anak siya ng Diyos, okay lang yan kasi kung mawala ka man dito sa lupa ay siguradong langit ka. At meron kang trono na uupuan sa langit. In case mga custody mo siya. Yes, of course, we will always keep him protected. And I would suggest that if he is located and the arrest is done, that should be a committee hearing the soonest possible time. Kahit Sa ganun naka-breaking session. meron naman tayong, under our rules, pwede naman mag-hearing. Kahit naka-break na po kami na walang session. Sir, Hindi siya cabinet. Na-bypass siya. sir, paano yun? Bibigyan pa siya ng copy? O hindi na? Dahil sinainan mo na, okay na yun. Dahil sinainan mo na yung arrest order, hindi na siya Masaya bigyan ng masaya copy. tong mga tao sa Senado. Lahat yata ito kontra Kibuloy. Yan ang Ismael. Ngayon, may napansin ako sa mga vlogger. Ang dami-daming vlogger na vlogger ni Kibuloy. Sinasabi na wala na daw, lusot na, antivirus, wala na daw, virus, walang nagawa, antivirus. Ngayon, anong nangyari? Bumalik. Instant karma. Yan. So, kahit anong gastos pa ng pera, babayad ng mga vlogger para i-publish na wala na, natalo si Ontiveros. Ngayon, ang katotohanan kasi ay lilitaw. The truth will set you free kung ikaw ay malinis na tao. Kaya kudos sa lahat. Yan, panalo ang mga kababaihan, panalo si Ontiveros dyan, at panalo ang katarungan. Hanggang sa muli, abangan na lang natin ang susunod na sesyon ng Senado tungkol dyan sa pag-aresto at pagkakulong ni Kibuloy. Ngayon, ang problema dyan, pag-aagawan siya, ikulong doon sa Congress, ikulong dito sa Senado, saan ba siya magpakulong? So siguro mayroon namang choice kung saan niya gusto. At nakita naman natin ang ganda-ganda ng facility. Maganda pa nga sa bahay ko eh. Malinis, maganda, kumpleto doon. Hindi ka nga lang makalabas. Alright, okay. So, hanggang sa muli mga ka-good news, paalam na. God bless us all, Philippines.